Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Pasadahan natin ang round number 7 ni Magnus. Kaharap niya dito ay si Grandmaster Daniel Friedman, ang pambato mismo na nasa home court, Germany, dito sa ongoing Grenke Chess. Okay, ang ginawa ni Magnus, nag-E4, E6, aba, bihira ng itira ang French defense ngayon, pero ginamit kay world number 1 at kinapture ang D5, nag-bishop B5 check, knight C6 harang, Queen E2 check at nag-Queen E7. Iba diskarte ni Friedman Queen to queen kagad hinamon niya kagad ng endgame si Magnus. Pero mapapawaw po kayo sa endgame na to Bishop B6, Bishop D2, Bishop D7. Nag-A4 para i-A5 at yan ang novelty dahil sa mga nagdaang laban ito po ang palagi ang ginagawa. Nagbi-Bishop C3 muna para atakihin ang G7. Pang-istorbo muna at timing ng castle. Para sa akin, ang Bishop C3 old line ay interesting, maganda. Pero nag-A4 dito, A6, kinapture-capture, A5, Bishop A7 at nag-Bishop C3. Ayun ginawa din. Nag-F6, binarahan ang diagonal at nag-Bishop D4 hinamon. Nag-Bishop B8, good move. Inuutakan kasi ni Magnus Biruin nyo pag nawala ang dark square bishop, magna-knight E takes D4, tingnan nyo po yung D5. Kaya nga pinasok ni Magnus ang maagang queen to queen at pa-endgame kagad kasi yung D5 isolated po ng black. Ang problema, gaano katagal mai-endure ng black na mapangalagaan ang D5 na yan? Babagsak kasi yan kasi tatargetin dyan pero umiwas muna si Friedman at nag-castle queenside, knight to H6, Bishop B6, yan ang mga binibiling tira dyan Knight, King F7, Knight ED4, saan pupunta yan? Kakapturin ito, sabay Knight D4, mga ganon. Knight G4, ayan. Nag-apply ng mga panggulo-panggulo. At nag-C4, nako po, yan ang mga binibitawang tira sa endgame. Kamangha-mangha yung mga ganyan tira. Basag kagad sa D5. Walang dapat problemahin sa F2 dahil ayun nasa dulo yung sniper na depensa, baka hindi makita, yari. Kinapture ang sacrifice pawn at nag-rook D7 check, nag-king G6, good move. Hindi po pwedeng lapitan kasi may knight C5 check lang na tempo. Depensado na torre, check pa pag nag-king F5 and then pipitas ang pawn sa G7. Mababawi yung pawn plus ang pangit ng pawn structure. Expose pa ang king, naglalakbay. Okay? Kaya, dito ay nag-king G6, knight D2 para bawiin na yung pawn, nag-bishop F4. Ayaw pumayag ni Friedman na mabawi basta-basta yung pawn. At nag-king C2, umiwas na sa pin, babawiin na, nag-knight E5. Inatake muna, depensa, nag-rook D4 atake, at tinagpas na good move takes, and nag-C5. Ayun. Binigay na yung isang pawn, capture, rook C8, balik ulit bishop B6, nagbigay pa ng isang pawn. Yun lang mga kamatyas kung tama pa ba yan o alanganin na. Nag-rook C6, rook B1, tsaga-tsaga, rook C8, pinilahan ng pawn, rook B3, tsaga munang depensa, nag-rook E6. Ayan, preparasyon sa pag-check, aalis ang king, papasok ang tore. Yan ang ibig sabihin ng rook E6. Pero natunugan kagad ni Magnus, hindi na niya inintay pa, umiwas na kagad. Nag-knight C4. Sinunod pa rin yung planong sequence ni Friedman pero hindi po nagustuhan ng computer engine. Dapat daw ang tira ay H5 na lamang. Yun nga lang, mabigat na pagkwenta ang kailangan mong gamitin para makita mo naman ang engine move H5. Tingnan natin yung knight C4, parang wala namang masama sa unang tingin. Pero pag tira pala ng rook B4, yan pala ang napakagandang tumbok na tira dyan. Rook EC6. Ayan. Alamin muna natin mga kamatyas bakit hindi tinuloy ni Friedman ang sugod check kasi magkiking D1 lamang. Mapapasubo ang tore, mapapasubo ang knight. Anong pipiliin dyan? Ito na lang ang ginawang continuation, bagsak ang isang pyesa. Okay? Kaya hindi sinugod Nag-rook C6 lang, depensa. Nag-king B3, another good move. Ayan na naman. Matindi kay Magnus talaga. At kinapture na, capture, nag-rook B8. Tingnan yung wow factor dito ni Magnus pagdating sa endgame. Sadya niyang binibigay ang pawn sa C3. Pero tingnan niyo yung mga natatanaw niya na ideya. Napakalupit. Magbi-B7 na kasi halimbawa, ang itira ay rook C1 para makapangalikot ang mga check. Magki-king A5.
Lalim, ano? Kakainin yun. Pag chumek dyan, Rook A4, pwersado. Ayun pa rin ang threat, kakainin pa rin yung A6. At wala na pong magagawa ang black dito. Totally, napakalapit na ng pawn. Ilang hakbang na lang yan, reyna na. Babagsak ang pawn sa A6. Nakita nyo yung natanaw ni Magnus sa pagkalalim-lalim na gapang na ganun, ano? Rook B8, atake sa B6 pero nasa plano pa rin. Capture at dito mga kamatya, sige po. Pakibigay ko sa inyo ang napakawais na tirang binitawan pang puzzle na sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng C5. Good move. Kaya pinasok ni Magnus meron siyang ganyan eh. Capture, capture, buhay na buhay ang paspon. Ang layo ng king. Nag F5, king C4. Ayan, dito ingat naman kayo. Ang lesson dito, baka mamaya ma-excite kayo kung kayo ang puti. Uy, may rook D6. Check. Capture, capture. Hindi na aabutan. Nako, malaki pong pagkakamali yan. Magki-king F7 lang. King C5, kasi kung D7, pasok di ba? Huli. King C5, may ganun. Todas. Tagilid pa ang puti. Pero hindi naman ganun katagilid talaga na makikita sa evaluation bar. Ayan. Sa madaling sabi, kahit paano, nakahinga na black dyan. Balik tayo, kaya huwag tayo ma-excite. Kaya ginawa ni Magnus, pahinog muna. King C4 muna. King F6, King D5 muna. Rook C8, nag C6, at chumek, King C5, nag Rook C8. Ayan. Dito naman, bakit naman hindi kinapture? Papasok naman sa rule of square pa rin. Kumbaga, pag nag-C7, pasok, di ba? Ito naman ang nakwenta ni Magnus dito. Ayan, King D8. Magki-King B6. Kakapturin yung pawn. Na magkakaroon pa rin ng extra pawn. Tingnan nyo mangyayari dito, Mag-E4 na lang. Pipilayin muna yung galawan ng king side pawns. King C5, G6, H4, H6, King B5, H5, King C5. Pupunta yan dyan. Dito, kahit na iwanan na yan, mga kamatsas. Kahit iwanan na yan. Lagas ang mga pawns na yan. So, and wins, diba? Balik tayo. Kaya, nag-rook C8 si Friedman. And pagtira po ng F4, napakalinis na winning shot. Resign si Friedman. Bakit po? Ito na po kasi ang gagawin. Malinis na King B6, King B7, and then C7, C8 Queen. Wala nang magagawa ang Black King. Nakahawla na. Naka-boundary na kahit anong lapit niyang gawin dyan. Wala nang magagawa. Smooth na ang lapit na gagawin ng King ni Magnus. Napakatindi po. Napawaw talaga ako sa endgame ni Magnus. Ang layo ng nakukuwenta niya, ang layo ng natatanaw na napakahirap ma-realize yung ganun. Yan ang sekreto ng world number 1. Bakit nananatili siyang world number 1 sa lakas at sa rating. Okay, susunod naman natin mga kamatsas, ang naging laro niya sa round number 8 kay World Champion Ding Liren. Ayan, magkakaalaman na naman. Laging may pinatutunayan sila. Ang titulo ay kay Nakay Ding, pero ang kalakasan ay Nakay Magnus. Kailangan may i-prove lagi si Ding. At bago tayo magtapos, tingnan muna natin ang kanilang standing after round number 8. Sino na ba ang leading? Ayon, nangunguna na si World Champion Magnus. At si Richard Rapport, bumubuntot pa rin. MVL, World Champion Ding Liren, Kamer, and Friedman. Yan po ang pagkakasunod-sunod. At may hamon pa rin kay Magnus. Bumubuntot pa rin si Rapport. So hindi pa rin siya pwedeng pakumpiyansa. Dahil baka masilat pa ng puntos pagka nagpakumpiyansa si Magnus. Kailangan tutok pa rin siya at hangad pa rin niya ang panalo ng panalo hanggat maaari. At si Rapport naman po, talagang nakasundot yan. Kumbaga maninibat na nasa ilalim, sumusugod palagi, tusok ng tusok at mahabol si world number 1, Magnus. Maraming salamat po mga kamatsas. Ayan, sa mga gusto pong mag-avail ng ating kamatsas merchandise, ready po ang ating mga products sa Sporting Goods Shop. Kamatsas Sporting Goods Shop sa Shopee link. Avail na po kayo para makapamili kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.